Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF. Hindi lang sa Camarines Norte nangyayari ang child labor. Meron ding child labor sa iba't ibang parte ng bansa. Mahalagang malaman hindi lang ng kabataan, kundi pati ng lahat na labag sa karapatan ng bata ang child labor. Paano ba tayo makakatulong? Sa susunod na ulat, ipapakita ang ilang organisasyon na nagtutulungan upang masolusyonan ang lumalalang problema ng child labor. Matagal na ang issue ng child labor sa mga minahan dito sa Camarines Norte. Nakakalungkot dahil kahit maraming programa ang pamahalaan at mga NGO rito, isa pa rin ang Camarines Norte sa 4 na probinsya ng bansa kung saan laganap ang child labor. Isa sa mga programang isinasagawa ng mga NGO ay ang proyektong Sama Ka Na o Samahan ng mga Magulang at Kabataang Nagkakaisa. Ito ay pinagtutulong-tulungan ng PRRM, International Labour Organization at United Nations Children's Fund para sa Barangay Tawig dito sa Paracale. Dahil sa programang ito, nakapagsimula ng kooperatiba at nakapagpatayo ng isang bakery sa Paracale. Sa pamamagitan ito'y nagkaroon ng alternatibong pagkakakitaan ang mga pamilya rito. Unang-una, yung magulang nila, kahit paano kumikita na sila dito kasi halip na pag-aaral nila doon yung anak nila. Sila lang ang narito dito, hindi na sila mag-ano. Hindi na sila magkakabot. Okay. Mayroon ring educational program na pinagtutulungan ng World Vision, Christian Children Fund, Plan International at Erda Foundation. Ang Abaka, Pag-aaral ng Bata para sa Kinabukasan ay isang educational program para sa mga child laborers. Bahagi nito ang Bright Mo Kid, isang summer enrichment program dito sa Gumaos. Nakikita namin yung problem talaga ng child labor kasi in and out ang mga bata. Kasi parang they're weighing already if they go to school or if they, go to work. Yon, so doon namin nakikita. So yung hope namin is again to bring the feeling of school being fun, of the confidence na they could do better next year. Maganda kasi ang dami nilang natutulungan na bata, tapos yung mga batang yun nagkakaroon sila ng kinabukasan para makapag-aral bago ang buhay nila. Pero dahil sa kakulangan ng pondo, maikling panahon lang ang nakalaan para sa programang ito. Kapag natigil na ang programa, maraming hindi na nagpapatuloy sa pag-aaral dahil walang pangmatrikula. At tiyak, babalik sila sa pagkakabod. Yung kahirapan kasi number 1 na problema, ang gobyerno naman natin ay porsigido sa pag-iimbita ng mga makakatulong sa atin katulad ng mga investor. Nandiyan naman ang gobyerno ta. Na-rescue natin yung mga bata na ibalik natin sa paaralan, hindi na sila nagmimina. Pero yung mga magulang na hindi pa rin naman nababago yung status ng kanilang kabuhayan, nanganak na naman ngayon, di may bata na naman, wala namang pang-suporta doon. Ibabalik na naman. Ganun yung na parang cycle ba na withdraw mo yung ilang bata pero may papalit diyan. So ganun pa rin. Mayroon pa rin kaming na-encounter na ilang magulang na sinabihan kami ng bakit kung hindi namin pagtatrabahuhin yung mga anak namin, kaya ninyong ibigay sa amin ang pagkain namin sa buong maghapon. Mga magulang po rito hindi nagpapabaya kasi alam nila danger itong ganitong Wala pong magulang na nagpapabaya sa ganitong okasyon. Kaya lang mga bata makukulit. Kahit sino man po may balak na tumigil dito. Kaso lang po, wala silang makapagkakitaan. Gusto ko makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa aking mga magulang. Para makuha ko yung ambition ko kasi gusto ko maging architect. Pagkukulang man ng magulang o pagkukusa ng mga bata, isa ang natiyak namin. Kailangan ng mga pamilyang ito ng tulong mula sa iba't ibang sektor. Kinakailangan tuloy-tuloy yung ginagawang inisyatibo ng ating mga lokal na pamahalaan. Katulong din yung ating mga taga-barangay. Kasi mayroong mga programa na nagkakapare-pareho na isa lang naman yung beneficiary. So maganda, nag-uusap-usap yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. This is a problem coming out not only a poverty issue, but this is culturally driven issue. So may naidagdag kami yung value formation program. They have to develop their own values para ma-develop mo rin yung kanilang tamang commitment.
Nang minsang matsyempohan namin nagkakatuwaan si Ranilim, naisip kong sana ay lagi pa rin siyang may panahong maglaro. Huwag na sanang matulad sa amin na ganitong trabaho namin dahil napakahirap talaga. Kaya katulad ng anak ko, nagsisikap kami, kaming mga magulang para huwag nang mahalin tulad sa aming trabaho. Talagang napakahirap. Kung mayroon bagang pwedeng maitulong na hindi yung kagaya niya na malapit sa disgrasya, kung mayroon bagang maitutulong sila na pwedeng pagkakitaan, di sana nga. Pagkatapos ng 1.5 taon, bumalik kami para muling alamin ang kalagayan ng mga batang nagkakabog. Walang pagbabago sa sitwasyon. Naroon pa rin ang mga nakilala namin at patuloy pa silang nadaragdagan. Masisisi niyo ba kami kung naisip namin baka dito na maubos ang panahon ng kanilang kabataan?